Super sa pangan to. Badulong hagi? Doktor badulong hagi. Kada nakipos ko sa lain ba? Kung agi na pod. Sa angas nang higi ay. Welcome back mga kaspero sa ating panibagong episode. Sama naman kami sa aming pamamana ngayong araw na to. At kasama ko si Coach Ali dito. Namana kami sa isang isla. At dito muna tayo mga kaspero bago tayo bumalik sa isla ng Kanipo. At sa ating warm up dive mga kaspero ay dito muna tayo sa mababaw na area. At tingin-tingin sa paligid kung may possible ba na matira na isda mga kaspero. At sakto ng pagkatapa natin dito ay may nakita agad tayo ng mga grupo ng mga talakitok. Medyo maliit nga lang kaya hayaan muna natin yan. At abang-abang muna tayo ng medyo malaki. At sakto mga kaspero nung pagtingin ko dito sa gilid ay may nakita akong talakitok na good size na. Kaya tinira ko na to. Pangunang isda natin sa araw na to mga kaspero, isang golden spotted trevally. At dito mga kaspero ay nakita ko si Coach Ali na may chinase daw na isda. Kaya tininan ko muna at isa pala itong coral trout or sono ang kanyang hinahunt mga kaspero. At nung tirahin na sana niya ay bigla itong nagulat kaya hindi niya natira. Sayang. After ko makita si Coach Ali at namana doon sa parting mababaw mga kaspero ay wala tayong napana kaya umabante ako dito sa parting malalim. At sakto nung nagpahinga tayo sa taas ay may nakita ko dito na isda kaya dinive down ko mga kaspero. At isa pala tong coral trout or suno mga kaspero. Nung tirahan ko na sana siya mga kaspero ay bigla itong umalis. At buti na lang mga kaspero ay nabutan pa natin kaya yun sa pool.
At ang pangalawang isda natin sa araw to mga kaspero ay isang coral trout or suno. Panibawang pagsisid mga kaspero at napadpad tayo dito sa napakaraming bait fish kaya nag-dive down ako hoping na may makita tayong something na pelagic dito. Hindi na ako dumuretso sa ilalim mga kaspero gawa ng medyo malalim na to at dito na lang ako sa itaas nag-abang kung ano yung matitira at sakto nung paglingon natin sa unahan ay may nakita tayong grupo ng mga snapper. Medyo maamo naman mga kaspero kaya pumili natin ng isa. At ayun sa pool mga kaspero at ganda ng pagkatama natin at nadamay pa yung maliit na isda. At ang spot na to mga kaspero ay palagi na kami nagde-dive dito at ilang beses na rin nakakita ng mga snapper, luba at iba pang isda mga kaspero except na lang sa mga pelagic mga kaspero tulad ng tangigi or dugtutuna dahil sabi ni Coach Ali ay nakita na siya dito. Marami sanang bait fish mga kaspero kaso wala tayong nakita, hindi lang siguro natin natsyempohan. At ayan, secure ng ating pangatlong isda mga kaspero na isang mangrove snapper. Panibawang pagsisid mga kaspero at umabanti lang tayo sa unahan kung saan natin napana yung snapper kanina at hoping na may mapana ulit. At ang lalim ng aking sinisiran dito mga kaspero ay nasa 20 to 25 meters lang at hindi na ako lalagpas doon mga kaspero. At sa di ko inasahan dito mga kaspero na malapit na tayo sa bottom ay may isang marble grouper pala na nakaharap na sa atin. Hindi ko lang napansin at pumasok ito sa butas. Kaya nagpatuloy lang ako dito mga kaspero at nagsagawa ng pag-ambush at naghanap ng ibang mapapana. At pagkatapa ko nga dito mga kaspero ay iniisip ko pa rin yung luba na pumasok kaya tininan ko ulit yung kanyang butas at sakto ng pagtingin natin ay nakadungaw pala siya. Kaya garang kong gi-maneuver yung pana natin mga kaspero at tinutok sa kanya. At napansin ko dito nung habang iniikot ko yung pana ay bigla siyang pumasok sa butas mga kaspero at hindi ko na alam kung ano yung posisyon niya kaya tinira ko na lang at ayun sa pool yung bato mga kaspero at nag-stack pa nga. Wala na pala dun yung grouper mga kaspero nung pagtira natin. Move on tayo mga kaspero at abante tayo sa unahan at dito nagsagawa ulit tayo ng panibawang pagsisid.
At sa di ko inasahan dito mga kaspero na malapit na tayo sa gutom ay may nakita tayong marble grouper na paalis na. At akala ko dito mga kaspero ay hinto sa dyan sa unahan. At hindi pala mga kaspero dahil pumunta siya doon sa kabilang bato. Sinundan na lang natin mga kaspero dahil feeling ko dito kapag bago siya pumasok sa kanyang butas ay harap muna. Dahil madalas ganyan napansin ko sa mga grouper mga kaspero bago sila papasok sa butas ay haharap muna. Kaya dyan sila nadali. Tulad sa isang grouper na tumakas pero bago siya pumasok sa butas ay umarap muna sa akin. Kaya yun, napana natin mga kaspero. At ayun, sa pool mga kaspero at ganda ng patama natin. Kaya paikot-ikot na lang siya sa labas ng kanyang butas. At ayan mga kaspero ay secure ang ating panghuling isda sa araw na to na isang marble grouper na tumimbang ng 5 kilo mga kaspero. At pagkatapos nating ma-secure to mga kaspero ay bumalik na ako sa bangka at umuwi na kami. After a few days mga kaspero ay bumalik na ako dito sa isla ng Kanipo at kinabukasan ng pagdating natin ay namana kami ni Papaton yung mga kaspero at dito lang kami sa harap ng isla mga kaspero dahil medyo malakas pa yung amihan kaya try natin dito kung makakahuli ba tayo. Suludal lang pala tayo dito mga kaspero dahil si Joe Adventure ay andun pa sa Puerto Princesa at si Native Channel naman ay may ginagawa pa mga kaspero. Kaya tayo muna at nagpatid lang pala tayo ni Papa Tonyo dito mga kaspero dahil may susunduin siya dun sa kabilang isla. Makalipas ang ilang minuto mga kaspero after nating maload yung rubber ay ito may dumaan na 2 golden trevally mga kaspero kaya agaran kong dinive down at hinabol ito mga kaspero at habang hinabol natin to ay nag-fish call na rin ako nang sa ganun ay mapansin tayo at nung maklose ko na ang gap mga kaspero ay tinira ko na at ayun sa pool naman kaya nga lang ay sumabit ito sa bato mga kaspero kaya ahon muna tayo.
At habang hinahatak ko yung line dito mga kaspero ay napansin ko yung kasamahan niya na paikot-ikot lang doon sa ilalim. Kung may kasama lang sana tayo mga kaspero ay pwede pa yung papana. After ko makapagpahinga ng maayos mga kaspero ay nag-dive down ako para i-recover yung sumabit na line mga kaspero. At andito pa rin yung kasamahan niya mga kaspero at ayaw umalis, magjowa siguro tong dalawang to. At kahit na nakuha na natin tong isda mga kaspero at nasa taas na tayo ay andito pa rin yung kasama niya, paikot-ikot lang hanggang sa matapos na rin tayong mag-load ng ating spear gun ulit makas, pero yan dyan pa rin. At binalikan ko makas pero kaso lang umalis naman ito kaagad kaya hindi natin napana makas, pero sayang. At ang ating pangunang isda sa araw to mga kaspera ay isang golden trevally or talakitok. At sa di ko nasahan dito mga kaspero nung paahon na tayo ay sumalubong itong dalawang golden trevally ulit kaya pinana ko yung lumapit sa atin. At ayun sa pulo mga kaspero, naka-off pala yung GoPro natin kanina mga kaspero habang nag-ambush tayo kaya nung nakita natin sila ay daldalay kong ni-on para ma-record pa natin. At secure na mga kaspero ang pangalawang huli natin sa araw na to na golden trevally or talakitok pa rin. Makalipas lang ang ilang minuto makas pero after natin ma-secure yung talakito kanina ay ito. Natana na natin si Papa Tonyo na papunta na sa atin kaya agaran kong tinawag at hinatid itong isda para doon ilagay. At si Kuya Jonas pala ang kanyang sinundo makas pero at after nito makas pero ay babalik na sila sa isla ng Kanipo at sinabihan ko si Papa Tonyo na babalikan niya ako dito ng mga 4 PM. Ilang minuto lang makalipas makas pero after nating nahatid yung isda sa bangka at di nga nagtagal ay may nakita naman tayong panibagong target makas pero na isang high-fin coral trout or suno makas pero. At buti na lang makas pero ay maamo ang suno na to kaya napana natin.
At ayan, secure ng ating pangatlong isda sa araw na ito mga kaspero, na isang hyphen coral trout or lapu-lapu. Napakaganda talaga ng kulay ng isda na ito mga kaspero. At dito mga kaspero ay kakatapos lang natin maiayos yung shooting line ng ating pana at tumano itong isang tangigi mga kaspero, at hinihingal pa nga tayo dito dahil kakatapos natin ma-secure yung coral trout kanina. At dadalig ko tong niload yung isang rubber, at pagkatapos kong maload yung rubber mga kaspero ay malayo na siya at sinubukan pa rin nating habulin pero ayaw na talagang bumalik, kaya wag pilitin ng ayaw mga kaspero. Panibang pagsisid mga kaspero at move on tayo. At dito nagsagawa tayo ng pag-ambush, at sakto nung pagkatapa natin dito ay may nakita tayong jobfish, kaya agaran ko tong tinawag para mapana natin. Sandusting or fish ko lang ang ginagawa ko mga kaspero kapag nakakita ako ng jobfish. At depende na rin sa isda mga kaspero, kahit anong gawin mo ay hindi talaga lalapit, at ilang beses ko na yan na experience mga kaspero. At mabuti na lang isang to ay maamo mga kaspero, kaya napana natin. Nakailang dive rin tayo mga kaspero bago ulit makapana ng isda, at nagtry ako dun sa malalim at sa mababaw. Nakita rin tayo ng mga golden trevally mga kaspero, kaya lang hindi natin natsyempuhan at malayo ito kaya hindi natin napana. At secure na mga kaspero ang pang-apat na huli natin sa araw na to, na isang jobfish or malaguno. At ito na mga kaspero, at nakakita ulit tayo ng dalawang golden trevally, at syempre pinili natin yung pinakamalaki, at ayun, sa pool. At habang hinatak ko yung line dito mga kaspero ay may dumadaan din ng mga golden trevally, at hanggang tingin lang tayo dyan kasi ito nakapana na tayo. At finally mga kaspero ay secure ng ating panglimang huli sa araw na to, at pang tatlong golden trevally or talakitok mga kaspero. Wala pang ang alas 4 mga kaspero, ayan dito na si Papa Tonyo, papunta na sa atin. Asakto ay mabigat na din yung huli natin, kaya hati na natin tong huli natin sa bangka.
Dagko bandulong agi. Kada nakipos ko sa line ba? Kung agi na pod. Sa angas nangigi eh. Dako na. Daras mga isa ka dupan ilabay ba? Garilod po ko sa pada, ilabay. Diyan pa kumanog reload, layo na. Sama na ko, hindi na mabalik. At dito mga kaspero ay wala pa sigurong 1 minuto ang makalipas after kong mayatid yung isda sa bangka ay may dumaan na 2 golden trevally mga kaspero. Kaya dinive down ko na ito at mabuti na lang ay makamutong 2 to, kaya tinira ko yung pinakamalapit. Ba! At ayan, secure na mga kaspero ang ating pang-6 na huli at pang-4 na talakitok. Buok. Doka buok. Ganyan kita upat gid. Upat tulo. Super sa pangan to. Nagsilabasan talaga ang mga talakitok dito sa spot na to mga kaspero. Dahil di nga magtagal mga kaspero ay may dadaan ulit. At ito, may nakita ulit tayo na 2 talakitok. Kaya tinira na natin yung pinakamalapit. At ayun, sapol naman mga kaspero. After kumapa na itong isda to mga kaspero ay hinigpitan ko na yung line habang paahon tayo. Nang sa ganun ay madali natin ma-secure. At ayan mga kaspero, secure ang ating pang-7 huli sa araw na to at pang-5 talakitok. At dito nga mga kaspero ay di pa nga tayo tapos may ayos yung shooting line. At may dumaan ulit na 2 talakitok. Kaya niload ko yung isang rubber at trinide ko tong chinase down. At buti na lang ay maamo tong isang tumakas pero at tumagilid pa kaya napana natin. At shoutout kay Gaga Orozco ng Spearman's Gear sa napaka-quality na rubber. Kahit isang rubber lang yung gamit natin mga kaspero ay sobrang lakas pa rin. At sa gustong bumili ng rubber mga kaspero ay ilagay ko yung link sa
description. At shoutout na rin kay Corsi Spearmaster at sa gustong bumili ng mga pana, wetsuit or iba pang gamit pang spearfishing ay i-message nyo lang siya sa kanyang Facebook account at ilagay ko pa rin yung link niya sa description. Ayaw kay gibot-libot sila ba? Nakapas pag reload pa na. After ang mahabang hilaan mga kaspero ay ito, ay secure din natin itong pang-walong huli natin at pang-anim na talakitok. Panibang pagsisid mga kaspero at dito nagsagawa na tayo ng pag-ambush mga kaspero dahil wala tayo nakitang golden trevally na dumadaan dito, kaya try natin mag-ambush kung may makita ba tayo. Wala tayong nakitang golden trevally or talakitok sa dive na tumakas, pero at nakailang dive na rin tayo pagkatapos ito at wala na talagang napapakita, kaya this is enough and let's go home. Ha? Wala nilabay? Nakasampa na tayo mga kaspero at nakaapat na talakitok tayo at isang high fin coral trout. Dito, sa kubat mo kung bumabay. Ah.